hindi nabawasan ang bilang sa aking pagkatanaw. Mas maganda po na isama nyo inyong mga asawang lalaki kung nandyan pa po sila. Para kung gusto nyo bumait ng inyong mga asawang lalaki o kaya asawa nyong babae, ay makinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay nagpapabago ng pag-uugali ng tao. Ano po? Yung dating palamura, ngayon ay nananalangin na. Alam niyo po, nagpunta ako sa bilangguan para mangaral. Sabi ng pulis, sino ka? Anong gagawin mo dito? Sabi ko, ay mangangaral ako. Ay, pasok po. Pastor po pala kayo. Pinapasok. Kasi alam nila na hindi kayang baguhin ng bala ng kulungan ang pag-uugali ng isang tao. Tanging salita lang ng Panginoon ang makapagbabago ng buhay ng isang tao. Tandaan niyo po ito mga kaibigan. At ngayong gabi ay isang pagbubukas ng isip natin ang inyo pong mapapakinggan na hindi niyo po normally mapapakinggan sa ibang pagsasermon dahil ito po ay kakaiba at ngayon niyo lamang po sigurado ko mapapakinggan. No? Na pinamagatan ko pong till death do us part. Pag-asa sa kabila ng libingan. May mga pagmamahal na kahit kamatayan ay pakakasalan ng kanilang mga jowa. Pero hanggang doon na lamang ba ang kanilang pagsasama? Sa gabing ito ay hayaan po natin na ang banal na kasulatan ang magpahayag sa atin tungkol sa mga nangamamatay, sa mga patay, sa mga mahal natin sa buhay, na wala na at nagpahinga na. Taon-taon tayo nagdiriwang ng undas. Taon-taon ay nagdadala tayo ng mga bulaklak at nagtutusok ng mga kandila sa mga mahal natin sa buhay. Ang tanong sa gabing ito, saan na pupunta ang tao kapag namatay? Kapag ka ba ikay namatay, alam mo kung saan ka pupunta? Ang sabi ng karamihan, di pastor, diretso sa langit kapag ka ikay mabait, pero pag wala kang bait, ikaw ay punta sa impyerno. At ang sabi pa po ng ilan, ikaw ay pupunta raw sa purgatorio. From the word purga, purgatory, pupurgahin yung kasalanan mo nang sa ganon ay makakit ka pa sa langit. So meron pang chance, basta ikaw ay ipapanalangin lamang daw. At ang ibang katuruan naman, ang sabi po ay reincarnation, kagaya po ng sa Sikhism. Kapag ka daw ikay mabait, ikay pupunta sa elepante, sa aso, sa pusa, pero pag wala kang bait, sa crocodile, o kaya sa ahas, o kaya ay sa bayawak. At meron pong ganitong turo na minsan ay na-adapt natin, pagka merong namatay sa atin at nakita tayo ng paru-paro sa kusina. Hala, si Lola dumadalaw. Diba? Tatakbo ko no? May namatay noon sa aming kamag-anak, dumadalaw daw yung lola namin dahil merong nagpapakita na brown na paru-paro kaya black. Sino na po sa inyo nakarinig ng kwentong ito? Di ba? Minsan natatakot tayo, parang amoy kandila. May nagpaparamdam. Di ba? Minsan naman po, kagaya ng mga Egyptians, sila'y naniniwala na kapag ka namatay ang isang tao ay sila ay maglalakbay sa kabilang buhay. Kaya pag namatay ang Pharaoh o ang hari ng Egypt, kahit buhay pa yung kanyang mga lingkod, mga kabayo, mga katulong, sama-samang ililibing doon sa pyramid. At doon ay lalagyan ng maraming ginto dahil maglalakbay daw sa ikalawang buhay ang kanilang mahal na hari. Kailangan pagising niya ay merong mga katulong, may mga ginto. Kaya po sila ay naglalagay ng mga mami. Ang iba naman po, lalo na sa mga Pilipino, ay yung mga nangamatay daw, lalo na yung hindi pa nakakakuha ng hustisya, ay nagmumulto. Yan, sabi nila, Pastor, mag-ingat ka dyan dahil meron dyan nagpapakita pagkagabi. Lalo na po sa tinatawag nilang Balete Drive. Naku, takot na takot silang mapadaan dyan. Dahil meron daw nagpapakita na babaeng nakaputi at kapag nakita ng mga nagdadrive sila po ay naaaksidente. Alam niyo po, yung mga Pilipino, sanay na sanay sa mga gantong kwento, At ginagawa pa nitong kakitaan, mga multo sa bahay. Ito, kwento mga Pinoy na nakakatakot naman talaga, Lalo na nung bata ako,
nakikinig ang nanay ko at ang tatay ko ng radyo, ang title ay Gabi ng Lagim. Di ba? Naku, takot na takot ako, nanay. Hinaan nyo nga. Ayan. Ako ay hindi makatulog dahil yan ang mga palabas. Pagkatapos pagundas, sinulit ni Castro naman, ano, throwback tayo. Ano sasabihin? Ngayong araw ng undas, magandang gabi bayan, ano, mga kaluluwang gala. Pambihira, no? Tapos yung nanay ko manonood pa, shake, rattle, and roll, 1, 2, 3, 4, 5. Naku, nanginginig na kami. Bit kami na nanay, nanonood kami sa kapitbahay, no? Pambihira yung mga magulang, no? Tapos ito, yung pamalimutan, no? Yung halimaw sa banga. Oh, sino dyan nakapanood na to? Ito pa, ang anak ni Janice. Tiyanak, alam din ng ilan, no? Tapos, meron na ngayon mga bago kagaya ng Conjuring. Ito, hindi ko na pinapanood kasi medyo malaki na ako eh. May isip na ako na hindi na ako manunood ng mga horror movie sapagkat yan ay sa demonyo. Okay? Anong trauma at takot ang dadalhin ninyo sa inyong mga anak pagka tinatakot yung may multo dyan? O manood tayo ng horror movies. Yan po ay satanic. Dilalagyan ng takot sa puso ng bata, sa puso mo, kaysa pag-ibig kay Kristo at ng tapang at ng pananampalataya. Hindi po ito turo ng Kristyanismo na tayo ay matakot. Kristiyano ka, nagpe-pray ka, tapos kukuha ka lang ng isang basong tubig sa may tabi ng CR na walang ilaw, ay natatakot ka? No. At meron pa pong paniniwala na meron daw mga zombie na mangyayari sa panahon na yung patay ay nabubuhay pa at nangangain pa ng mga tao. Ang tanong, ang tao ba ay walang kamatayan? Atin pong buksan ng banal na kasulatan. Sabi po sa unang Timoteo 1:17, ngayon sa hari ng mga hari walang hanggang, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos. Sino daw po yung walang kamatayan? Immortal, ang Diyos lamang. Ang sabi po sa Ezekiel, ano naman yung tao? Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay o hindi? Mamamatay at pagpatay, wala na talaga. Hindi na nanakot. Kaya ang tao po ay mortal. Ibig sabihin, may kamatayan. Alam niyo po, yung turo na ang tao ay hindi mamamatay, maglalakbay-lakbay lang siya. Kaya yung minsan may mga kabaong, no, merong sisiw. Dahil daw sa bata para makuha ng hustisya. Hindi daw matahimik yung kaluluwa, kaya kung ano-ano kanilang inaalay sa kaluluwa, nagpapatay ng manok, nag-aalay ng itlog, nag-aalay ng karne, dahil sa turo ni Satanas. Alam niyo unang turo ni Satanas, doktrina ni Satanas? Sinabi ng sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sige, magkasala ka, kumain ka. Hindi ka mamamatay. Mali yung sabi ng Diyos na kayo ay mamamatay. Unang turo ni Satanas, unang doktrina niya, okay lang magkasala, hindi ka naman mamamatay. At karamihan ngayon sa pastor at tagapagturo, tinatakot ang mga tao na hindi daw talaga mamamatay at pag-alagala lang ang kaluluwa. Saan ka nakakita na yung turo ni Satanas at doktrina Satanas ay ipinangangaral mismo sa pulpito? Kaya ang sabi nila, yung kaluluwa daw ay humihiwalay. O mamaya, babalikan ko po ito, no? Ako po'y nagpunta dito sa Sinaloan, Laguna para magpahilot po ng aking likod. Ang sakit po ng likod ko, talagang 1 linggo na. Ito po'y nangyari noong panahon pa po ng COVID. No, medyo lumuwag-luwag. At paggabi na ho, ako'y dinala doon sa lugar na napakalayo. Meron daw doong sikat na manggagamot. Ay paggabi na ho, medyo madilim na at malayo na yung aking nilalakbay. Kasama ko po yung misis ko, 2 anak. Kami po ay dinala sa kubo kung saan nandun yung babae na nanggagamot. Pagpasok ko po doon sa kubo, nakakita po ako ng maraming manikang nakabitin sa kubo. Sabi ko, mali ata itong napuntahan ko ah. Tapos yung asawa niyang lalaki, mayroong kwintas na tatsulok na ang sama ng tingin. At ang sabi ng babae sa akin, saan ka ba galing, iho? Ako'y kinikilabutan sa iyo ah. Eh lalo na ako kinilabutan. Kung sabi ko, nanay, kung kinikilabutan ka, ako'y kinikilabutan din sa lugar na to. Ba't ang dami-dami niyang manika? Ang sabi niya iho, yan ay regalo sa akin ng mga taong napagaling ko na. Ang bihira naman po, bakit gano'n ang regalo niyo eh? Puro agiw na. Puro marumi na. Nakabitin.
Sabi niya, Iho, alam ko na meron kang ipapagamot sa akin. Alam ko yan kung saan banda. Pero saglit lang, mananalangin lang ako. Nanay, ayoko ng bulong-bulong. Kasi sabi sa Bible, walang bulong-bulong, walang Espanyol. Naku, eto na, nilabas na niya yung kanyang librong maliit at nag-Espanyol na sa gilid. Alam niyo pong ginawa ko? Tumalikod din ako at ako'y nanalangin. At habang ako'y nanalangin, sabi niya, Iho, pinikilabutan pa rin ako sa iyo. Ano bang trabaho mo? Sabi ko, Nanay, ako po'y pastor ng Seventh-day Adventist. Ha? Sabi niya ganyan, kaya pala, nag-alisan yung mga itim. Alam niyo po, ilang beses na ako nakarinig na sa tuwing ako'y pupunta, may mga itim na umaalis, yung mga manggagamot, yung mga mangkukulam. Hindi ko sinasadya, ako'y dinadala sa mga bahay ng mga mangkukulam. Ako talaga'y kinikilabutan sa kanila. Ano ang sabi ng Panginoon tungkol sa bagay nito? Hindi ito lihim. Apokalipsis 16:14, sabi sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda. Sila daw po ay mga dating mga anghel na laglag, nagkasala, at ngayon nandito kasama natin sa paligid. Yan, tingin kayo sa likod nyo. Hindi nyo nakikita, pero nandyan yan. Sabi niyo po, hi, best friend. O, diba? Huwag na natin i-best friend gabi-gabi. Ibubunyag natin kung sino siya. Ano po? At ako po'y napunta sa Infanta, Quezon. Meron po doon 3 kabataan sinasaniban ng demonyo. Nag-aaral pa lang ako, estudyante pa lang ako. At yung aking pong teacher, si Pastor Andoy, nanalangin. Abay, 2 minutes pa lamang. Yung lumulutang na mga babae sa hangin, 10 lalaki na bumibitin na ay hindi pa rin bumababa, ay talaga naman po napakalakas. Pero sa panalangin lang tanggal, lumayas po. Sa panahon ni Jesus Christ, may ganito ring kwento. Sinalubong siya ng 2 sinasaniban ng demonyo na nakatira sa sementeryo. At ang sabi ng 2 demonyo ito, na laksalak sa demonyo sumanib, ilagay mo kami sa baboy. At yung baboy po ay tumalon sa bangin. At yung mga tao po na nag-aalaga ng baboy, nagalit kay Jesus. Bakit? Nasira kasi yung business nila ng pagbababoy. Alam niyo po mga kaibigan, may mga tao mas mamahalin pa nila ang kanilang trabaho kaysa ang Panginoon. May mga tao na mas gusto pa nilang kumita ng pera kaysa mag-spend ng time sa Panginoon. May mga tao na uubusin ang kanilang lakas para lamang sila ay mabuhay na wala ang Panginoon. At sa bagay na ito, in-stop nila si Jesus Christ, huwag ka nang tumuloy sa amin, huwag ka nang mangaral sa amin. Because nasira yung kanilang business. Alam niyo mga kaibigan, pag sumunod kayo sa Diyos, may sacrifice. Hindi maaaring wala. Baka siguro mahal niyo yung paninagarilyo nyo, kailangan nyo itigil. Alang-alang sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nagbago, sino si Kristo sa buhay mo? Kung walang nangyari, ano yung Panginoon sa iyong puso? Baka tinanggap mo lang siya tagapagligtas pero hindi Panginoon. Kaya ang Panginoon tatanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Alam niyo po sa panahon ng Old Testament, ang kauna-unahang hari, si King Saul, ay inanoint siya ni Samuel. Sabi ng Panginoon, i-anoint mo si Samuel, ay si Saul, sapagkat siya yung napili ko. At nung napili ng Panginoon si Saul, masunurin siya. Sabi ni Saul, alam niyo yung kautusan ni Moses na walang mangkukulam sa bansang Israel, walang sorcerer, walang manggagaway, walang mambabate, ano pa? Alam niyo, walang mga bulong-bulong. Lumayas kayo sa Israel at sila'y lumayas, no? Nakipaglaban siya, tinalo niya yung mga kalaban at pagkatapos na to, sabi ng Panginoon, talunin mo lahat, patayin mo lahat, ngunit hindi niya pinatay. Sabi niya, may mga natitira mga tupa, inialay niya sa Panginoon. Datapat dumating si Samuel, sabi niya, ano tong ginawa mong kalokohan? Hindi ka sumunod sa Panginoon. Sabi ni King Saul, hindi, nag-sacrifice ako sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, patayin mo lahat. Sabi ni Samuel, behold, obedience is better than sacrifice. Ano ibig sabihin nun? Gaano man kadami handog ibigay mo sa Panginoon, kung hindi ka naman masunurin, walang kwenta ang sakripisyo mo. Kaya kung ano yung inutos ng Panginoon, yun lamang. At ang sabi ni Samuel, tumalikod sa iyo ang Panginoon. At hinatak na yun ni King Saul yung tela ni Samuel at nahati. At ang sabi ni Samuel, ganito, hinati ng Panginoon ng iyong kaharian. Tatanggalan ka na niya ngayon ng posisyon. At sabi po sa Samuel 28:7, ihanap ninyo ako na isang babae na nakipagsagot sa masamang espiritu. Dahil si Samuel po ay namatay na sa panahon na yon. Ngayon, yung mga kanyang pinalay sa mga mangkukulam, kumakausap sa mga patay, ay nandun sa Endor. Kaya itong
kwento na ito ay The Witch of Endor. Yung Endor po ay mga kuweba, nakatira yung mga mangkukulam, at dito nangyari ang isang kababalaghan. Si King Saul at ang kaluluwa ni Samuel. Sabi ng babae, di ba ikaw ang hari nagpalaya sa amin? Sabi ni King Saul, akong bahala. Gusto kong makausap si Propetang Samuel. Dahil iniwanan na siya ng Panginoon, hindi na siya nagbabasa ng Biblia, hindi na nagsasalita ang propeta, gusto niyang makausap ang kaluluwa ni Samuel. At lumabas yung kaluluwa ni Samuel at ang sabi ng kaluluwa, Saul, bukas mamamatay ka ng ganitong oras. Ano yung nangyari? Patay talaga. Makipag-usap ka naman kay Satanas. Hindi yun si Samuel. Hindi yun yung propeta. Si Satanas yun. Alam niyo si Satanas? Kayang gayahin yung boses ni pastor, itsura ni pastor, larawan ni pastor para lang makapanloko ng isang Kristiyano. Sabi po ni Samuel, now Samuel died, at ang mga kanilang mga kapangyarihan ay kagaya na to, ayan, pagbabasa ng mga palad, mga taro, mga zodiac sign, kagaya ng Pisces, Aquarius, Taurus. Alam niyo po, hindi ako naniniwala sa mga zodiac sign eh. Alam niyo po kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Kasi Aries po ako. Oh, di ba? Hindi po, joke lang po yun ha. Huwag kayong maniniwala na ang inyong tadhana ay nakabase sa mga bituin, sa mga pangalan ng mga hayop na ito na hindi umalaman. Year of the rat, year of the tiger, year of the snake. Mga kaibigan, tayo po'y hindi bulag at hindi po tayo masamang tao para maniwala. Alamin ang kapalaran, no? Sino ang ating magiging jowa? Sino ang ating magiging, ano pa? Ha? Business, board exam, panalo sa loto. Oh, kung alam niyo ang numerong lalabas bukas, aba, hindi po rin nila alam eh, no? Sabi po sa Deuteronomy, huwag makasumpong sa iyo na manghuhula, nagmamasid, pamahin, enkantador, manggagaway, enkantador ng mga ahas, na ipagsangunihan sa mga surang espiritu, mahiko, sumasangguni sa mga patay. Huwag kayong maglalaro ng, anto, Ouija board. Yung tito ko, naglaro na to, no? Nawala yung sigarilyo ng tito ko. No? Backslide yung tito ko yun, eh. Tinanong niya, nasaan yung sigarilyo? Sabi, nandoon sa bintana. Sinipa niya ngayon. Pagsipa niya, yung bahay na tindiran nila, hindi na inalisan ng masamang espiritu. Kawawa, no? Huwag kayong nanonood ng mga paranormal activities. Yung gumagalaw yung table na walang tao. Totoo yan. May Satanas eh. Oh, tapos yung mga ganito na kinatatakutan natin, ano nga ba ang kaluluwa sa ngayon sa Biblia? Sabi po sa Genesis, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao, saan galing? Sa alabok, hindi sa alikabok ng lupa. Alabok. Tapos hiningahan niya yung butas na kanyang ilong, at sabi ang tao'y naging kaluluwa, hindi sinabing nagkaroon na pumapasok na parang si Casper, tapos ay magiging tao, hindi po ganon. Ito po ang formula. Alabok plus espiritu equals kaluluwang buhay. Gusto niyo makita ng kaluluwa ngayon? Papapatay natin ng ilaw. O pikit na lang kayo. Kahit hindi na. Tingin kayo sa likod niyo. Yan ang kaluluwang buhay. Pag tumingin kayo sa akin, ako ang kaluluwang buhay. Ang tawag ng Biblia sa atin, kaluluwang buhay. Ang kaluluwang patay, tinanggal mo yung alabok, tinanggal mo yung espiritu. Wala na. Sabi po sa Job 27, sapagkat ang aking buhay buo pa sa akin at ang espiritu ay ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ang espiritu po ay fallen angels, si God, at saka yung good angels. Tayo po, ang sangkap natin, meron tayong abo, alikabok, no? Tapos, hininga ng buhay. Ito yung espiritu ng Panginoon. Hininga, diwa. Sabi nyo, ha! Sabay tayo ilong. Di ba? Yan ang hininga ng Diyos. Pero hindi nag-toothbrush na hininga ng Diyos. Mabaho, amoy tinapa. Okay? Ito pong hininga ng Diyos, tsaka yung alabok, pag pinagsama, equals kaluluwang buhay. Kaya po, ang kaluluwa is a death is creation in reverse. Pag binaliktad mo, yun, wala na. Ang tanong, ano mangyayari sa tao pag namatay? Ang sabi po sa Ecclesiastes, at ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Kaya po tayo pag namatay ay magiging alabok. Abo.
Ang tanong, pumupuri ba ang patay sa langit? Kung tunay nga na ang mga banal ay nasa langit, pag namatay ka, halimbawa, namatay si ganito, alam mo na palasimba siya, mapanalanginin, palabasan ng Bible, palabigay sa mga kapitbahay, mabait, hindi nagagalit. Pag namatay siya, ang sasabihin mo, ay, diretso yan sa langit. Pero ano sabi ng Bible? Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bababa sa katahimikan. Hindi na daw pupupuri. Kaya wala sila doon, hindi sila nagpupuri. Ang sabi naman ng ilan, Pastor, paano po yung near-death experience? Yung po bang, mamamatay na ako, 50-50 ako, tapos dinala ako ng Panginoon sa paraiso, ang ganda. Tapos nakita ko doon si San Pedro. Pero sabi ni San Pedro, bumaba ka, meron ka pang misyon. No? Tapos meron pa nagsasabi sa YouTube, nagpunta daw siya sa impyerno, nakita daw niya si Michael Jackson. No? Alam niyo mga kapatid, paano mo ibabase yung iyong doktrina sa isang taong mamamatay na at naghahalusinate? Mahirap ibase yung pananampalataya mo sa isang taong 50-50. Hindi na matinong utak niya kung ano nang nakikita niya. Yung tatay ko, bago mamatay, October, anak, tabi ka, hindi ko makakita si Michael. Sino Michael? Tsaka si David, nandyan. Kung ano nangyayari kay tatay, yung mga tao palang mamamatay na, nakita na kung sino-sino. Totoo yan, sign na yan. Pag mamamatay na yung mahal nyo sa buhay. Pastor, paano naman yung nakausap ni Jesus Christ nung nakapako siya? Ang sabi ay, Panginoon, sabi niya, pag napunta ka sa paraiso, isama mo naman ako. Sabi ni Jesus Christ, ay sasama kita sa paraiso ngayon. No? Sa original na Biblia, walang punctuation. Idinagdag ko ito, daang taon na pong nakalipas. Halimbawa po ito sa Lucas 23:43. Mababasa ba natin ito na maayos? Hindi, ganyan ang pagkakasulat. Ang sinasabi niya, ang katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon na sinasama kita sa paraiso. Sa Grego, ganyan. Ano po? Isang taon ako nag-aral ng Grego. Nagbabasa ng Grego, nag-i-interpret po ng Grego. Ito po ang interpretation. Ang sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon, mali ang pagkakalagay ng punctuation. Pansinin po ninyo sa susunod. Ang punctuation nilagay sa ngayon. Sinasabi niya sa katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon. Sabi ni Jesus Christ, ngayon ko sinasabi, ngayong araw na to, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi niya sinabi ngayon, isasama kita sa paraiso. Sabi niya, sinasabi ko ngayon. Sana po nag-guess niyo ko, no? Okay, sana nag-guess natin. Dahil si Christ, nung namatay siya, nabuhay siya, hindi pa siya umakyat sa langit. Paano niya isasama nun? Nasa kuweba siya, patay siya. At ang sabi po sa Bible, 53 times yung patay, ang tawag ng Bible, pagtulog. Halimbawa po, yung best friend ni Jesus Christ, si Lazaro. Nangyari, namatay si Lazaro. Ang sabi po ay, si Lazaro, na aking kaibigan, ay natutulog, ngunit paroroon ako upang gisingin siya sa pagkakatulog. Sabi ng mga disciples, Lord, kung natutulog siya, gagaling siya. Na lang tayo siguro mapunta dun, Lord. Tapos sabi ni Jesus Christ, sinabi sa kanila ni Jesus, nang malinaw si Lazaro ay patay. Pansinin nyo, sa Kristyanismo, hindi itinuturing ni Kristo na ang tao ay patay. Basta mananampalataya ka, ang tao ni Kristo diyan, natutulog. Ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Pansinin po natin. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. No? Sabi ng Panginoon, magbabangon uli ang iyong kapatid. At ibinangon po siya ng Panginoon. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka sa libingan. Si Lazaro, hindi po siya nagkwento kung anong nakita niya sa langit, kung siya man ay matino. Okay, nakita niya sa impyerno, hindi. Talaga po siya ay tulog, patay. At anong nangyari? Namatay po ulit si Lazaro nung binuhay siya ng Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, meron lang tatlong buhay sa langit. Si Moses, si Elijah, at si Enoch. Nasabi po, nalalaman ko na siya magbabangon muli sa pagkabuhay ng muli sa uling araw. Alam po ng Marta, na ang mga patay ay magbabangon sa huling araw. Kailan tong huling araw na to? Ano ang pundasyon ng pagkabuhay ng muli ng mga patay? Mga kapatid, eto po ha. Bibigyan ko to ng puntos. Kakaiba ang leader ng Kristyanismo. Halimbawa po, si Siddhartha Gautama Buddha, siya po ay namatay noong 483 BC, at ang kanyang libingan at bangkay ay nasa Uttar Pradesh sa India. Ang mga dinodiyos, halimbawa po ito si Prophet Muhammad, namatay po siya noong 632 CE in Medina, sa Saudi Arabia, kanyang libingan, nandun yung kanyang bangkay. Halimbawa po, kagaya naman po ni Confucius, hindi sa Muhammad, hindi ko natanggal. Namatay po siya noong 632, siya po ay nandoon sa China.
Pero kakaiba ang ating Panginoong Hesus sa Kristyanismo. Ang kanyang libingan ay libingang walang laman. Ang kanyang libingan ay hindi nagtagumpay sa ating Panginoong Hesus. At nakita natin, nakalagay doon, He is not here, for He is risen. At nakita ng mga disciples, ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Kung patay ang ating Panginoon, kung patay ang ating pinaglilingkuran, kung patay ang leader ng Kristyanismo, at kung patay ang leader ng Panginoon mo, wala ka rin pag-asa dahil kung namatay ka, patay kang kasama niya. Alam nyo? Kung patay ang Panginoon, hindi ako mangangaral sa oras na ito sapagkat ang pinaglilingkuran ko ay patay. Datapat ang Panginoon na aking sinasamba ay buhay. Ang Diyos ay buhay, hindi patay. Amen? Kaya kung kayo'y mamamatay, anong mangyayari sa inyo? Ang sabi ng Biblia, isang hiwaga. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, lahat ng nangamatay sa ating Panginoon ay kanyang muling bubuhayin. This is good news. Sa lahat ng Kristyanismo, sa lahat ng reliyon, tanging Panginoon lamang ang nangangako na mayroong pagkabuhay na muli. Kaya kung itong ating katawang ito ay mamatay, meron tayong pag-asa. Kung magtatapat tayo, kung tayo tatanggap sa ating Panginoon. Ang sabi po, sapagkat ang Panginoon ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at ang mga pakakak ng Diyos, ang nangamatay kay Kristo, yun ang mga bubuhay na maguli. Kung tayo nangamatay ng mga anak, makikita natin ulit sila. Kung tayo nangamatayan ng mga ina, mga ama, mga pinsan, mga lolo at lola, anong gandang balita na ito? Hindi ka na muling matatakot, mga kapatid. Di sasalang isang araw, tayo po ay mamamatay. Datapwat sabi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na malapit na, bubuhayin niya ang mga patay. Sabi po sa Juan 11:25, sinabi sa kanya Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayaan mo ba ito? Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos ay gusto ko kayong bigyan ng halimbawa. Darating ang isang araw na tayo po ay titigil na sa paghinga. Darating ang isang araw, malalagutan na tayo ng hininga at hindi na natin makakasama pa ang mga mahal natin sa buhay. Ngunit isang araw, darating ang Panginoon at kung ating siyang tinanggap, bubuhayin niya muli tayo. Gusto niyo po bang mabuhay muli? Pag binuhay tayo muli ng Panginoon, magsasama-sama ulit tayo ng mga mahal natin sa buhay. Yung mga minamahal natin, mayayakap ulit natin. Yung mga anak natin, makakarga ulit natin. Napakasakit na meron kang mamatayan na mahal sa buhay, di ba? Pero anong ginagawa ng Panginoon? Nandyan lang ba siya sa langit at wala siyang pangako sa atin? At nagpapasalamat ako sa Panginoon na nalaman ko ang katotohanan ito at di na ako natatakot sa multo. Natry ko nang matulog sa sementeryo na walang tao. Natulog ko nakaranas na ako ng mga kababalaghan sa buhay. Hindi ko na ikikwento sa inyo, wala nang oras. Pero sa gabing ito, ikikwento ko sa inyo, si Kristo ang nagbibigay buhay. Tanggapin niyo po siya. Huwag kayong tutulog na wala kayong buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabing, I know the way, I know the truth, I know the life. Ang sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ako ang buhay. Tanggapin niyo po ang Panginoon sa gabing ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon.